Kasi sa naririnig ko dati na eto ba yung mga pangako wala kang gagawin, mag-i-invest ka lang, eto ba yun? Noong una, syempre, negative ako sa negosyo na ino-offer niya sa akin. Oh. And nakita ko din naman talaga no, na marami na rin umasenso sa ganong klase ng negosyo that time. Actually, siya, palaki siya ng palaki. Ayan. Kumbaga, nagdodoble siya. Then, umabot sa point na nagtitriple na siya, nagkakwadruple na siya, hanggang sa lumaki na siya ng lumaki. There's more. Meron pa po siyang mga business. Ito yung pamoso na nagba-viral na beer chicken. At pupuntahan natin yan sa kanyang restaurant, Isabel Cafe and Restaurant. Pangalawang sasakyan, hindi ko na siya binili. Incentive na siya. Dati lang ako nagko-commute, Sir Romel. Kaya nung una akong sumakay doon, talagang maiyak-iyak ako. Kasi alam ko yung hirap, yung naglalakad ka ng umuulan. Ano yung mga journey pinagdaanan mo? Kumbaga, nagsakripisyo ako dumating sa point na birthday ng nanay ko, birthday ng ate ko, ng kuya ko, ng tatay ko, ng anak ko. Wala ako sa tabi nila. Kasi nandun ako sa malayong lugar. Nakikipagbakbakan ako para makuha din yung mga pangarap nila. Minsan, makakarinig ka sa kanila ng kalokohan yan, hindi totoo yan, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Hindi lang yung mga tao na yan, minsan yung mga kaibigan mo pa, ultimo ka mag-anak mo, sila pa yung unang hindi maniniwala. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, nandito po tayo sa Tagaytay at sa bahay po ng ating kikilalanin at gusto kong ma-inspire kayo sa kwento niya. Kaya naku, tumutok po kayo. Eto na po siya, sabay-sabay natin kilalang. Welcome to my vlog, Eric Forte Santos. Yes, Diba? magandang gabi po sa lahat po ng mga nanonood sa vlog po ni Sir Romel Chica. Yes, eto na si Eric. Naku, mga kachika, dati ko po itong kasamahan sa comedy bar. Hindi po siya komedyante. Siya po ay waiter sa 22nd Street at ako'y nagulat nung nakita ko siya sa Facebook na napakayaman mo. Ang ganda ng presentation ng video mo. Kasi hindi po kami nagkasama ito na matagal. Nagkasama lang kami siguro mga ilang taon lang. Tapos nawala ako sa bar. Tapos nakita ko na yung Facebook mo. Anong nangyari sa buhay mo? After nung sa 22nd Street, tumigil na ako magtrabaho doon. And may nakita akong opportunity na na-introduce lang din sa akin ng kakilala ko. Ito yung dropshipping business. Dropshipping? Yes, Kuya Romel. Okay. Ano to? Anong pangalan na itong dropshipping company nito? JC Premier, pangalan ng company. Tapos, sino naghikayat sa'yo pumasok dun sa JC Premier? Meron akong kaibigan, kasamahan ko din dito, na nauna sa akin sa company. Siya yung nag-introduce sa akin. And nung una, syempre, negative ako sa negosyo na ino-offer niya sa akin. O, kasi wala kang alam dun, di ba? Yes, kasi kumbaga, pwede ka mag-wholesaling, nag-aalo ka ng mga produkto. Medyo... Hesitant ka? Yes, oo, totoo. Kasi syempre, sales na yung pinag-uusapan. Wala naman akong background sa sales. So, kailangang aralin. So, nung una talaga, medyo alangan. So, sabi naman sa akin nung kaibigan ko, kung kikita ka naman, bakit hindi mo lilinyahin? Kasi di ba naniniwala ako na pagpapasok ka dito, meron kang initial money. Magkano nga yun? Kumbaga, meron kang puhunan. Magkano ang pinuhunan mo dito sa That dropshipping na to? time, Sir Romel, 15,888. 15,888. Yes, Sir Romel. Kasi sa naririnig ko dati na eto ba yung mga pangako wala kang gagawin, mag-i-invest ka lang, eto ba yon? Hindi naman ganun yung approach niya. Ayun. Kumbaga dito, Kuya Romel, sabi sa akin nung nag-introduce sa akin ng business na to, which is ngayon, Vice Mayor na siya ng Malabon City. Oh, yes. galing. Dati siyang matansero and pareho kaming umasenso dito sa negosyo. Ikaw ang tunay na patotoo kaya ako nagulat Yes. sa Facebook mo. Ano ang nangyari dun sa 15,888 mong pinuhunan? Siguro para lang din maikuwento ko sa mga nanonood ngayon, yung 15,888. Kasi po, ang background ko po, nag-waiter. Hindi naman ako nakakaipon din eh. Alam mo naman, di ba, yung Magkano lang, oo. marami din mga gastusin. Sa araw-araw na buhay,
di ba? Yes. So yung 15,888 talagang pahirapan yun. Kasi nag-aalaga ako ng manok that time, so nagbenta ako ng manok. And nangutang ako sa mga kapatid ko, sa mga kakilala ko, para lang mabuo ko yung 15,888 na yun. Tignan mo, talagang Yes. sugal ka talaga dito. Kailangan magtiwala ka lang, di ba? Yes, Kuya Romel, kasi para sa akin, naghahanap din talaga ako ng opportunity kasi gusto ko rin naman talagang kumita ng maganda. Nung niyaya ka, hindi naman first thing na oo ka kagad, di ba? Yes. Ano yung mga naglalaro sa isip mo na kagad? Siguro yung baka hindi ako para dito. Para sa akin, itong papasukin ko negosyo, para lang to sa mga magaling sa sales, para sa may mga pinag-aralan, nakapagtapos. Yun yun naiisip ko. Kasi dati rin ako nagtatambay-tambay lang. Kumbaga Kasi- mababa din yung self-esteem ko, Kuya Romel. Oo, kasi nga dahil nasimulan mo kagad magtrabaho na nagsisilbi ka sa mga customer. Yes, oo. Pero ito talaga, sumugal ka. Kasi dahil sa paghihikayat sa'yo na nakita mo yung mga resulta. Yes, and nakita ko din naman talaga na marami na rin umasenso sa ganong klase ng negosyo that time. Ang laking pera kasi na yan, yung 15,888. Ordinaryong Pilipino, mahirap pakawalan yan. Pero ikaw, bakit ka nagtiwala? Bakit ka nakumbinsi maglagay ng 15,888? Kasi nakita ko na marami nang umasenso sa ganong klase ng negosyo. So ako, sabi ko nga, ang tumatama, tumataya. So ako, nung tumaya ako, walang assurance na baka mangyari din sa akin yun, na umasenso din ako. Kumbaga, blanco. Pero nilakasan ko lang talaga yung loob ko kasi gusto ko rin naman talagang umasenso. And gusto ko rin makaahon ako sa kahirapan. So ako, ang ginawa ko talaga, pinag-aralan ko rin maigi yung negosyo. Kumbaga, bago ko pinasok, nagsiyasat din ako, inaral ko siya, and nakita ko naman, sabi ko, ang ganda pala rito. Kahit wala kang tinapos, kahit wala kang mataas sa background, na Mataas na pinag-aralan, pinag-aralan. welcome ka na gawin itong negosyo. Ang galing. Yes. Nung nagbigay ka ng 15,888, ano yung mga journey pinagdaanan mo? Minsan kasi nasabi mo, ang tagal naman ito. Ano bang gagawin ko para makakuha ng unang cheque Yes. na tinatawag nila, di ba? Oo, na komisyon. O yung komisyon. Ilang buwan ang inantay mo bago ka nakakuha ng komisyon? Actually, hindi naman agad-agad. Inabot din ako ng siguro mga 2-3 buwan bago ko nakita yung resulta. And nakakatuwa, yung resulta, hindi naman ganun kalaki. Kagad. Nung unang cheque mo, magkano Cheque komisyon ko, mo? to be honest, lahat naman kasi pinaghihirapan din eh. So ito, unang cheque ko, nakaka-shock kasi 1,500. Una mong cheque, ha? Yes. Buti hindi ka na-discarril kagad. Kasi usually, di ba, ganun eh. Yung 15,888 ko, 1,000 plus lang Yes. bumabalik pa. Yes. Pero anong ginawa mo? Okay lang, inaral ko lang. Naka-mindset na rin man ako na hindi kagad ako magre-resulta dito. And nakakatuwa lang kasi meron naman sa akin nag-guide, may nagko-coach. Yun ang pinaka-importante. Yes, dito, no? importante talaga. And yun talaga yung natutunan ko rin sa pagdinegosyo na kapag gusto mo talagang umasenso, gusto mo talagang yumaman, di ba? O kumita ng milyon, dapat talaga may nagko-coach talaga sa'yo. And yung may nagko-coach naman sa akin, so doon ako na-encourage. So ako, tao lang din naman ako, di ba? Minsan na panghihinaan, binibigyan niya ako ng advice. Yan ang pinaka-magandang parte pag may naghihikayat sa isang negosyo. Yes. May back-up na tinatawag. Yes. May Yes, Sir nagpapa-enlighten na huwag kang maiinit. Yes, Sir Romel. Hinaga mo talaga. Yes, kinaga ko talaga to, and dumating sa point na kapag uma-attend ako ng training, minsan talaga wala akong pamasahe. Sa maniwala kasi hindi, Sir Romel. Naranasan ko na nagko-commute lang ako, and naranasan ko din na maglakad at mag 1, 2, 3 sa mga jeep at bus. Yung goal mo kasi, yun ang magdadala talaga sa'yo kung nasan ka na. Hindi ka nagmadali. Hindi naman talaga lahat nakukuha sa pagmamadali eh. Oo, yung walang overnight success talaga to eh. Yes. Nakita mo, una mong check it, after 3 months, saka 1,000 plus. Yung pangalawang check mo, Pangalawang Jackie ko, nakakakilig na din. Ayan. Kasi 3,000 na. wow, 1,000 to 3,000. Kumbaga talagang dumaan ako sa butas ng karayo. At least nakikita mo yung nag-i-improve eh. Yes. Bakit ko siya ini-interview? Kasi po ito na po ito. Nagsimula sa 1,000 ang una niyang komisyon, Yes. packet ng 3,000 at support and so on. Ano yung mga sumusunod-sunod na to? Actually, siya, palaki siya ng palaki. Ayan. Kumbaga, nagdodoble siya. Then, umabot sa point na nagtitriple na siya, nagkakwadruple na siya, hanggang sa lumaki na siya ng lumaki. Nagsimula ako until now, talagang tuloy-tuloy yung Dire-diretso. income. Yes, walang putol. Pero ito ang liwanagin natin sa mga manood. Ganito po, trinabaho niya po ito. Hindi po siya nasa bahay lang nag-aantay ng komisyon na sabihin mo kung anong ginawa mong klaseng trabaho aside sa pag-ati ng seminar Yes. at sa pagkukumbinse sa mga taong mga kaibigan mo. Kasi doon yan nagsisimula, di ba? Yes, Sir Romel. Paano mo sinimulan ang paghikayat? Very challenging, Sir Romel, kasi dumating pa sa point na pumupunta ako sa probinsya. Oh, tignan mo. Para lang i-share ko yung opportunity na nakita ko din, yung negosyo. Anong pinakamalayong probinsya ang narating mo? Pinakamalayo, Mindanao, tsaka Visayas. Dito naman sa Luzon, halos naikot ko na yung Luzon, Visayas, Mindanao. Tignan mo, Yes. ganon. Inikot
inikot niya, tsinaga niya talaga. At ikwento mo kung gaano kahirap magkumbinsi nang wala silang kaalam-alam sa business na sinasabi mo. Mahirap kasi nagsimula ako, wala akong masyadong kakilala na utak negosyante. Kasi nga lumaki ako sa medyo mahirap din na pamilya na kung saan yung mga barkada ko, di ba? Ang hilig din talaga before mag-inom, happy-go-lucky. So para sa akin, yung pagkukumbinsi ng ibang tao, very talaga mahirap. So nadala na lang din ang mga training sa Romel. Ayun. So natutunan ko kung paano sumagot, kung paano ipaliwanag yung negosyo, paano ipaliwanag yung minamarket ko na produkto. And sa part na yun, dumaang and dumali yung pagkumbinsi ko sa mga tao. Pero ito lang, ma-share ko lang sa iyo. Kapag ka pumupunta ako sa probinsya, dumarating sa point na ako nakikitulog lang ako. Kasi referral lang, Sir Romel. Hindi ko kakilala mismo yung pinupuntahan ko. Kakilala ng kakilala ko. Ang mahirap doon, pagka nakikitulog ka, syempre sa sala. Pagka nagising sila, sa probinsya kasi, kailangan maaga gumising. Gising ka na rin. Yes, alam mo naman ako, di ba? Oo. Kumbaga, batang Maynila. So, ang nangyayari, uunahan ko sila gumising. Then, hahataw ako ng umaga, uuwi kami, mag-uumaga na rin. So, araw-araw na ganun. Halos walang tulog. Ilang buwan mo ginapang. Hindi siya buwan, Sir Romel. Taon. Nagtanim talaga ako dito. Yun ang pinaka-word. Yes. Magtanim. Kaya ako umaani ngayon, di ba? Kaya ako... Hayahay at Yes, marami kaya ang ako buhay mo. nakukuha yung mga gusto ko ngayon. Kumbaga, nagsakripisyo ako dumating sa point na birthday ng nanay ko, birthday ng ate ko, ng kuya ko, ng tatay ko, ng anak ko. Wala ako sa tabi nila. Kasi nandun ako sa malayong lugar. Nakikipagbakbakan ako para makuha din yung mga pangarap nila. Tingnan niyo yung sakripisyo yung tinitiis niya. Pero yung sakripisyo yun naman ang nagdala kung nasan siya ngayon. Talagang matindi. And nandiyan yung minsan naalipustahin ka pa, di ba? Ay, nakaranas ka ng gano'n? Oo naman. Kasi marami ko naririnig at nakikita. Alam mo, nagpre-present ka, tapos merong mga heckler Yes. na kung ano-ano mga, di ba? Paano mahirap itong mga to? Ako kasi yung nag-i-speaker din ako sa mga lugar na yun. And mahirap kasi syempre, ang mga tao hindi naman pare-pareho yan nang iniisip na gusto rin magnegosyo. So marami din mga negative, di ba? So yung mga negative na yun, minsan makakarinig ka sa kanila ng kalokohan yan, hindi totoo yan, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Pag nakakarinig ka ng mga gano'n, mga panlalait, mapangbabash, ano yung unang-unang pumapasok sa isip mo? Nung una, vulnerable pa ako. Naapektuhan ka? Yes, talagang pagka nakakarinig ako ng ganun, gusto ko na talaga mag-give up Nung mga nag-i-start pa lang ako. Pero ngayon, kapag nakakarinig ako ng mga ganyan, baliwala na lang. Sanay na din ako. Para sa akin, yung mga ganong salita, yun ay nagpapalakas sa akin ngayon. Pero sugatan ang puso mo nun, di ba? Yes, oo. Hindi lang yung mga tao na yan. Minsan, yung mga kaibigan mo pa. Yun ang pinakamahirap. Yes, oo. Minsan yung tao na kalapit mo, di ba? Ultimo ka mag-anak mo. Sila pa yung unang hindi maniniwala sa vision na nakikita mo, yung vision mo. Di ba? Yung hindi nila mapaniwalaan, ikaw lang yung naniniwala. Pero ikaw patuloy ka pa rin. No? Kasi kung bumigay ka sa mga panlalait at panglilibak nila, wala ka ngayon na kinakausap ko. Kasi alam niyo po mga kachika, nung nakita ko sa Facebook ang page niya, sabi ko, iba. Ang yaman ni Eric. Natotoo nga po. Siya po yung patotoo na dito sa dropshipping, Yes, Sir Romel. dito ka uunlad. Yes, Sir Romel. Talagang tsatsagain lang talaga. Hindi lang ako, marami talagang mga kumikita. Kumikita na maganda at nakakatulong na sa mga pamilya nila. Ang nakakalungkot lang dito, napansin niyo po sa kwento ni Eric, marami siyang mga okasyon sa pamilya na lumipas na wala siya dahil sa tinutukan niya itong negosyo niyang itong Yes. dropshipping na kung saan ang layo-layo nang nararating. Yes, Sir Romel. Matinding sakripisyo. Ikwento natin dito yung unang-una mong kotse na naipundar. Kasi Yes. di ba sa ganitong negosyo, unang-una muna kailangan yung magdadala sa iyo sa mga tao Yun ang Yes, una Sir mong Romel. binili, di ba? Yes, syempre. That time nga, parang nangangarap kagad ako, magkaroon ako ng magandang bahay. So sabi sa akin ng coach ko, sabi sa akin ng mentor ko, huwag yung bahay bilhin mo. Kasi pagkakausap ka, hindi mo naman madadala yung bahay. Totoo. So kaya kumuha ako ng sasakyan. Ano yung unang mong sasakyan? Wala pa kami mga incentive that time. Kumuha ako ng second hand na Tingnan mo Honda. Ito pa lang yung mga nagsisimula-simula pa lang siya. Yung Yes. pangalawang sasakyan na binili mo, Pangalawang sasakyan, hindi ko na siya binili. Incentive na siya. Kasi nagkaroon na ng programa yung company ng JC Premier. Kapag ka maganda yung production mga mo. top performer ba? Performer, Tama? yes. Oo. May mga palibre silang sasakyan. Ano ang una mong nakuwang sasakyan na incentive? Avanza. Brand nyo na ito. Yes, Sir Romel. Ano pang sumunod sa Avanza? Kasi gusto kong marinig ng mga tao kung ano yung step by step na narating mo sa paggaganito pong work. So, yung pangatlong sasakyan ko, Kuya Romel, ito yung nakalagay sa dream board ko. Kasi nung nag-i-start
nag-start ako, gumawa ako ng dream board. Gusto ko magkaroon ng SUV na sasakyan. SUV na nilagay ko doon, Fortuner. Pero yung pangatlong sasakyan na na-award sa akin, nakakagulat. Kumapit tayo. Yes. Ano? Na-awardan ako ng Hammer 2. So, paano? Yes. Tapos na ang kwentong ito. Yes, luxury car siya, Sir Romel. Dati lang ako nagko-commute, Sir Romel. Kaya nung una akong sumakay doon, talagang maiyak-iyak ako. Kasi alam ko yung hirap, yung naglalakad ka ng umuulan. Nababasa yung mga product, yung mga ganun. Eto na, matapos ang pangatlong sasakyan na Hammer, may pang-apat pa. Yes, Sir Romel. Anong pang-apat to? BMW C4. Top down. Wait, there's more. Yes. Meron pang panglima. Yes, Sir Romel. Ano pa? Incentive din to ng kumpanya. Ito naman yung Ford Everest. SUV ulit. Yes. Baka naman pwede na ako dyan. Pwede, Sir Romel. Bakit Pwede. hindi? Ang Oo, galing. para maging part ka na rin ng JC. Sus ko, tignan nyo ha. Yes, Sir Romel. Dating naglalakad, sumasabit sa sakyan. Ngayon, hindi mo na alam kung saan siya sasakay. Hindi lang po mga sasakyan ang mga naipundan niya. Meron na po siya mga propriedad. Ano ang mga properties mo na ngayon? And dahil po sa JC, no, another incentive na naman po. Dati po kasi nakatira ako sa lugar na binabaha talaga. Talagang konting ulan lang binabaha sa Quezon City. And now, no, dahil nangarap ako, sabi ko talaga, magsisikap ako at kapag ako ay kumita-kita na, makabili ng bahay sa Tagaytay o kaya sa Baguio. Nakakatuwa naman, merong incentive ang company, House and Lot, the incentive. And yan, awarding po sa amin itong House and Lot dito sa Tagaytay. Tapos, aside sa Tagaytay City na nandito po tayo ngayon na Yes. bahay niya, ano pa ang mga properties mo? Yes, na award din po ako ng 2 condominium sa Quezon City. Grabe. Yes. Saan Ito? Siyempre, sabihin na natin yung mga lots kung Yes, nasa lugar. tabi ng GME7. At yung isa pa, Same lang, 2 unit yun, Sir Romel. baka. Yes. Tingnan mo, hindi ka ba naman sasali sa ganito? Ito, patotoo na po ito. Ito, kakilala ko po ito ha. Hindi po ito yung, kung nakilala ko lang kung saan. Totoong kakilala ko dahil yung pinsan niya po, dati ko pong kasamahan sa Singalong si Nonoy Abnoy. Kamusta na ang mga taong nanglilibak sa'yo at hindi naniniwala sa'yo? Doon ko na-discover na hindi naman pala sila talagang kontra din sa akin. Kumbaga, ang karamihan talaga sa mga Pilipino, ang sakit, gusto nilang umasenso, gusto nilang magnegosyo. Kapag ka-inoperan mo sila, ayaw nila kasi gusto nila, resulta muna. Kailangan talaga So, nung may nakita, resibo. yes, Sir Romel, nung nakita nila yung resulta ko, baligtad na yung nangyari, Sir Romel. Ayun, ang naririnig ko na sa kanila, idol na nila ako. O, diba? Paano mo sila hinarap ngayon? Siyempre sila ngayon, malalapit na nga sila. Uy, pwede naman ako dyan. Diba? Ganon na yan. Hindi, actually, parang civil na lang yung Okay. Oo, kumbaga, ako ayoko na rin ng yung mga kasamang negative eh. Pag kami mga negative, iwas na lang din ako. Pero wala namang masamang tinapay. Maganda nga, may nagki-critics eh. Kasi doon ka nag-i-improve, doon ka gumagaling, doon ka nadi-develop. Kaya kapag kami mga gumagaling sa akin, actually gusto ko yun, i-embrace ko yun. Para sa mga tao na mga nanonood ngayon na gusto umasenso, dapat maging ready kayo. Pag kami mga sumasaliwa sa mga gusto nyo, yung mga hindi naniniwala sa inyo, okay na okay lang po yan. Kasi ibig sabihin yan, papalapit ka ng papalapit sa mga pangarap mo. Correct. Kasi the more na maraming kang narinig na pangit, the more naman na pinagbubuti mo ang ginagawa Yes, Sir mo. Romel. Dinesign talaga ni Lord na mayroong tao na gaganyan sa atin. Kasi dyan tayo gagaling eh, tama? Dyan tayo titibay. Buti na lang talaga may mga tao na hindi naniniwala. Kasi kung lahat naniniwala, Walang challenge. yes, walang challenge. Hindi ka matututo eh. Kung lahat ng tao na kinakausap mo, nakukonvince mo at umaayon sa'yo, aba, delikado yun, Sir Romel. Di ba? Kasi ibig sabihin nun, baka malapit ka na kunin ni Lord. Nakikita ko sa'yo, ibang-iba na pong Eric ito. Kasi syempre, dati hindi ko naman nakakausap ito ng ganito. Yes. Pero nakita ko na yung mga pagbabago mo at saka yung mga prinsipyo mo. Talagang ito ang nagpapatibay at gabay mo sa pagkuha mo ng pangarap mo. Yes, Sir Romel. Grabe, nakita nyo yung mga incentives. Sa lahat ng nanonood dito, ito ang puhunan po niya, sipag at tiyaga. Yes, Kuya Romel, yun talaga ang pinaka-key sa success. Pwedeng magpahinga, wag lang susuko. Yes, Sir Romel, ang pagod, napapahinga yan. Pero yung kapag ka hindi ka nagsikap, yung hirap ng buhay, habang buhay mo pagdudusahan yan. Oo. Tapos, siyempre, narinig nila ngayon yung dropshipping. Yes, Sir Sabi Romel. nila, ano ba yung dropshipping? Ipaliwanag mo sa lahat na nanonood para alam mo pag narinig nila, ay, yun yung sinasabi ni Sir Eri. Yes, Sir Diba? Romel. Ang dropshipping, Sir Romel, yan, walang pinagkaiba yan sa mga kapag ka bumibili tayo online. So, itong dropshipping, pwede po kayong kumita dito na wala po kayong hawak na produkto. Company po ang may hawak ng stocks ng mga product, pero sila po yung
magpapadala. Kapag ka may bumili po sa inyo, ipapadala nila yan, pero yung income papasok sa'yo. Isang good thing dito, Sir Romel, meron ng system na ginawa ang company. Kumbaga, meron ka na talagang online store na kung saan pipili na sila ng mga gusto nilang bilhin na mga beauty products, health and wellness na mga produkto, and marami pa pong iba. Ang galing. Kaya pala kahit nasa bahay ka, makakapagtrabaho ka. Yes, and kami mag-asawa, ito yung bread and butter namin, Sir Romel. At saka, ilang taon ka na nga dito? 10 taon na. 10 taon na. Kaya ngayon, eto na ang sinasabi ko sa inyo, na pahayahay, payapa at magarbong buhay po ang Yes, sir. tinatamasa niya. Yes, Sir Romel. Oo. Sa loob ng 10 taon. Katulad niya, yung mga nanonood sa atin, mga OFW. Yes, Sir Romel. Ito yung mga pagkakataon na nagtatrabaho sila malayo sa pamilya nila eh. Ito yung chance, di ba? Imbitahan natin sila. Yes, sa lahat po ng mga nanonood dyan, no, lalo na po yung mga followers po ni Sir Romel, ito pong dropshipping business na ginagawa namin ng aking wife, no, na si Roxanne. Kahit po nasa abroad po kayo, pwede nyo po itong masimulan. And kung kayo po ay interesado na gawin din po itong negosyo, pwede nyo po akong kontakin dito po. Yan, nakikita nyo po sa ilalim. Follow nyo lang din po ako. Isa po ako sa mga tutulong po sa inyo at magpapaliwanag at magga-guide para nang sa ganun po, kumita din po kayo dito sa dropshipping business ng JC. Ayan, alam nyo na, top performer po ito. Nag-number 1. Kaya sigurado at legit na legit ito. Kuya Ramel, nag-overall top 1 ako ng kumpanya. And talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siya talaga yung pinanggalingan ng lahat ng blessing na bumuo sa amin, pamilya. At saka lagi nating sasabihin sa kanila na ang lahat ng ito, hindi naman ito makukuha ng overnight success. Yes. Kailangan lang ito ng sipag at syaga at mag-antay po. Huwag po tayong maniniwala. Yes. Kasi marami kasi nagsasabi na, sumali ka lang dyan. Yes, sir. Mabilis yan. Ipaalam natin sa kanila na ganito ang klaseng negosyo na papasukin mo. Legit, paghihirapan mo. Kaya pag pinaghirapan mo, Yes. ito ang kapalit. Para po sa mga nanonood, marami talaga mga naloloko, lalo na ngayon sa online. And makikita nyo po, ang JC, napaka-legit na kumpanya. 10 years na po ang company. Makikita nyo naman po yung mga page niyan, even sa YouTube, no? Legit po tayo, maayos na kumpanya, marami na po natulungan, marami nang nabago ang buhay. So, dapat kapag papasok po kayo sa ganitong klase ng negosyo, huwag po kayo maniniwala na kapag papasok ka rito, wala kang gagawin, kikita ka. Napaka-imposible po nun. Dito po, no, paghihirapan nyo po ng konti, may mga mag-guide naman po sa inyo, may mga tutulong kung ano yung mga step by step. Bilang lang po kayo ng mga ilang buwan. Basta seryosohin nyo lang po, mag-focus po kayo. Guaranteed po yan, kikita po talaga kayo. Gawin nyo lang po ng tama. Yun eh. Yes, Sir Romel. Oo. Kamusta na si Eric ngayon after 10 years sa JC? Masasabi ko na bless ako ni Lord. Hindi lang ako, pamilya ko, yung wife ko, mga anak ko, mga kapatid ko, even yung mga pamangking ko, mga kapatid ko, ito na talaga yung negosyo namin. Oo, ang galing. Yes, talagang binago talaga yung mga buhay namin. And ngayon, no, si Eric Santos, dating waiter, ang mga naging trabaho ko, nag-waiter ako, nag-busboy ako, yun yung mga background ko na trabaho. Pero ngayon, kahit pa paano, nakakain ko na yung gusto kong kainin, nakakapunta na ng abroad, nabibili ko na yung gusto kong bilhin. Kumbaga, afford na, Sir Romel. At hindi lang basta upward, signature lahat, branded lahat. Yes, Sir Romel. At ang mga sasakyan, nako, makita nyo, ang dami ng sasakyan. Yes, Sir Romel. Grabe. And maganda lang, no, kasi sa ganitong negosyo, sa maigsing panahon, kaya niya talagang baguhin yung buhay mo. Basta seryoso ka lang dito. Yes, and sa negosyo na to, Sir Romel, parang kang tumama sa loto. Pero every week, binibigay yung commission mo. So ano pa ba ang kahilingan ni Eric? Para sa akin, hindi matatapos yan. Hanggat kaya, di ba? Magsiset lang uli ng mga bagong goal sa buhay. Kumbaga, nakuha ko to, magugulo ulit ng panibago. Siguro, no, mag-i-improve na mag-i-improve. Kailangan improve ang knowledge para nang sa ganun, no, mas malaki pa yung kitain Correct. sa negosyo. Basta wag lang tumigil, basta everyday's Yes. learning talaga. Good news nga kasi ngayon, di ba? Mas madali nang gawin yung ganito negosyo because of the social media. Correct. Yes. O, easy-easy na talaga. O, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Video call pwede rin, Sir Romel. So wag nyo idadahilan na ang hirap kasing pumunta, hindi po. Gumagawa po ng paraan para Yes. mapadali ang pagkita ng pera dito sa dropshipping na tinatawag nila. Yes, Sir Romel. Galing. Sabi nga, sa lahat ng mahirap, ito na yung pinakamadali. Hindi mo. Successful story, ito. Gusto kong maipresent po sa inyo kung ano po ang nangyari sa buhay niya. Nagsimula sa mababa at ngayon,
nasa taas na. Yes. Yan ang buhay ni Eric. At there's more. Meron pa po siyang mga business. Eto na. Yes, Aside Romel. sa JC sa dropshipping na yan, ano pa ang mga business ni Eric? Actually, si Romel, kabubukas lang namin ng restaurant. Ito kasi yung talagang gusto rin talagang gawin ng asawa ko. Ako, totok talaga ako sa JC. Pero yung wife ko talaga, kumbaga may pangarap siya na negosyo. Sinusuportahan ko siya. Kailangan Yes, talaga Sir Romel. yung mag-asawa nagsusuportahan para mas madali nyo makuha yung goal nyo. Yes, Sir Romel. Oo, at ito na. Ito yung pamoso na nagbabiral na beer chicken. At pupuntahan natin yan sa kanyang restaurant, Isabel Cafe and Restaurant. Yes, Pupuntahan po na yan. Pero for the meantime, napakaganda ng buhay. More power. Yes, At Sir Romel. sana Thank you so much. dumami pa, maikalat pa natin ang good news ng ito. Yes, Yung Sir Romel. dropshipping ng JC na mahikayat natin sa mga gustong magnegosyo at gustong mabago ang buhay. Ito na, sama-sama tayong umunlad. Yes, Sir Romel, thank you so much. Diba? Yes, sa lahat ng mga nanonood, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa time na ibinigay nyo para po mapanood po yung success story ko po. And i-share ko po sa inyo. Salamat, Eric. At sa mga kasamahan mo sa JC, Yes. maraming salamat. Naku, sana maging kwento nyo rin po ang kwento niya. Ayan na, kontakin nyo na si Eric para maging milyonaryo rin kayo. Yes, thank you so much po. Thank you po. Sir Romel, thank you. Thank you. Thank you so much. Andito kami sa Isabel Cafe and Restaurant na meron dinadayong pagkain dito na soon na magiging viral na I'm sure na gusto nyo rin tikman pag napanood nyo ang video ito. Eto, ano yung pinunta natin dito na talagang Yes. pinag-uusapan na, Eric? Ito yung restaurant na tinutap namin ng wife ko, yung Isabel Cafe and Restaurant. Ilang buwan na to? Mag-1 month pa lang po kami, Kuya Robin. Ano po ito, no? Asian fusion. Gustong-gusto natin lahat yan. Asian fusion. Yes, Kuya Oo. Robin. And dito, no, meron kaming tinatawag na beer chicken. Ito yung nagtitrending ngayon, no, sa social media. Tagline namin is the famous Pinoy beer chicken. Kasi tayo mga Pilipino mahilig sa beer. Tapos may chicken. The first, the original. Kasi ang beer chicken talaga, ano yan from US, no, kung di ako nagkakamali. And yung beer chicken kasi, kung makakatikim ka na gawa sa western, ako nakatikim na kami ng wife ko. Matabang siya. So ang ginawa namin, no, Filipino style na beer chicken po ito, mas pinasarap po namin, mas malinam na, mas juicy siya, and talagang magugustuhan nyo po. At dito lang yan sa Isabel Cafe and Restaurant nyo matitikman. Yes, Kuya Romel, no? Sa pagkakaalam ko kasi sinerch namin to sa mga Facebook page. I think, no? Wala pang restaurant na nagsiserve ng beer chicken. Yan po talaga yung pinaka-flagship po namin dito na pinagmamalaki. At dahil dyan, papasukin natin ang beer chicken kasama ng kanyang may bahay na si Roxanne. Oh, diba? Oh, eto na yung mag-asawa. Eto ang katuwang mo sa restaurant sa lahat ng negosyo mo. Yes, Kuya Romel. Kamusta naman ang may asawang top performer ng JC Premier? As a business owner, ang sarap magkaroon ng asawa na trainer ng company kasi siya yung nag-guide sa akin eh. Pumasok ka na rin sa JC. Doon kami nagkakilala. Kami nagkakilala. Ngayon, ilang taon na kayo magkasama? Magpa 5 years na. Magpa 5 years tapos ito na. Naapektuhan ba kayo ng pandemic? Yes, Kuya Romel. 3 salon na negosyo ng wife ko ang nagsara. Next Stop Salon yung pangalan niya. Saan to? Sa Dasma, Parañaque, tas QC. Nung Inibot pandemic. namin siya nung Yes. pandemic. Yun ang first business, di ba? Yeah. Hindi naman. May mga iba na akong business kaming dalawa before. Pero yun talaga yung pinulblas namin before pandemic. And then, abutan kami ng pandemic that time. Siyempre, lahat naman halos yata ng mga traditional business na apektuhan. So, yun yung salon namin na business na na-close. All in all, aside dito sa Isabel Cafe and Restaurant, ano pa mga business niyo? Actually talaga, ang bread and butter namin, mag-asawa, dahil nga siya nasa JC Premier siya, yun talagang ginagawa naming business. Nagkataon lang na yung mga capital na ginalagay namin sa business, doon ang gagaling. So nagpo-put up kami ng another business, traditional business. Tama, para meron kayong yung kahit paunti-unti meron kayong napupundar na iba-iba. Ganon. Gagawa kami ng another business pa, galing doon sa negosyo na ginagawa niya. Iba rin talaga kapag ang partner mo business-minded din, di ba? Hindi naman sa po, pero mas maganda kasi kung pareho kayong business-inclined, mga ganyan, di ba? Ang galing. Thank you po. So yun, kami dalawa risk taker talaga. Susugal ka talaga. Ganun yung nangyari sa amin. Paano namin nasimulan tong Isabel Cafe and Restaurant? Sinugalan talaga namin. Nilakasan namin yung loob namin mag-asawa. Ang galing, katulad niyan, 1 buwan pa lamang po ito. Pero tingnan nyo, ay dumarating na at napag-uusapan na. Siguro, kapag nadaan
dumaan po kayo dito sa Mendez. Yes, Kuya Yes, Romel. naku, napakaganda po dito. At tumatanggap sila ng special events, mga events. Yes, Kuya Pwede Romel. nyo isarado to. Yes po. Yes, Pwede. Kuya Romel. Pa-reserve sila sa amin like mga binyag, birthdays. Ang maganda, hindi na kami nagcha-charge ng venue namin. Basta yung food dito sa amin. O, di ba? San pa? Napakaganda ang lamig. Hindi mo na kailangan ng aircon. Yes, po. Ano pang mga i-expect natin? Aside from dito, meron pa kayo sigurong business na ipuput up. As of now, talagang focus kami dito sa business. Pero, nilook forward namin na magkaroon ng another branch sa ibang lugar. At the same time, syempre, mas makilala nila yung talagang recipe namin mag-asawa, yung original Pinoy beer chicken. Bagong concept siya, Kuya Romel. O kaya nga, binihin mo ha, nandito yan sa Mendez. Sana soon, hindi na kayo aakyat dito sa Mendez, dun sa Quezon City, sa Maynila. Ayan, abangan natin yan. Thank you so much po. Happy kami mag-asawa na nakapunta ka at nakarating ka dito sa Isabel Cafe and Restaurant. Ang wish ko sa inyo na sana magpatuloy ang mga pangarap yung binubuo, mga negosyo yung itatayo. Sana maitayo nyo yan. Pagpasok ng bagong taon, marami pa kayong negosyong dumating. Yan. Thank you so much po. Yan, syempre, minimanifest namin na mangyari po. At nakikita ko naman napaka-positive nyo. Ngayon, imbitahan natin sila. Sa mga hindi pa nakakatikim ng aming famous Pinoy beer chicken, visit po kayo dito sa Isabel Cafe and Restaurant dito sa Mendez, Cavite, Asis 1 sa Llamado Street po. Yan, near Tagaytay lang siya. Maraming salamat, Roxanne and Eric. Good luck. Yes, Kuya Romel. Stay happy and stay healthy and more success, more business to come. Kakain na po tayo ng beer chicken. Ganon! Ano yung tubig na to, Eric? Actually, Kuya Romel, no? Bukod dito sa sinerve sa atin ng mga waiter natin, meron pang mas the best. Ito talaga nakaka-healthy talaga. Aba. At ito yung, yan, JC Organic Barley. Alam mo, marati ko nakikita yan mga barley yan. Ano Yes. kaibahan ng barley yan? Itong barley na to, Kuya Romel, talagang napakasarap niya at the same time. From New Zealand pa ang barley ng JC. And very effective talaga to. Sobrang, Maraming benefits sa mga maraming health benefits, Kuya Romel. Ayan. Actually, sa isang sachet ng ating barley, especially sa mga bata na hindi mahilig kumain ng gulay, like yung aming baby na si Ariel, yun, si Isabel, kapag humihingi ng milk, sinasamahan namin ng barley. Kasi Ganon, hindi siya ha? kumakain talaga ng gulay. Yun yung Oo. problema namin. And ngayon, napakaganda ng bowel ng aming anak. At the same time, talagang makikita mo, napaka-healthy niya. Napakarami talagang health benefits. Yun ang pinaka-importante. Yes. And kapag ka nagtitake po kayo ng barley, cover na halos lahat ng mga karamdaman. Nakakatulong po ito sa pagpapalakas po ng inyong mga pangangatawan. Ayun. So, tikman natin yan. Ha? Yes, tikman na natin. Oo. Actually, marami mga Ang barley. daming barley. Yes, Kuya Romel. Oo. Pero makikita nyo yung quality ng barley ng JC, hindi po tayo mapapahiya. Kasi kung makikita nyo, yan, green na green po siya. Most of the time, maraming mga barley, yung color pa lang, makikita mo na parang hinahaluan nila ng Ibang ng something. So yan, makikita nyo, green na green po siya. Sa flavor, hindi tayo mapapahiya. Napakasarap, organic, hindi ka masusuka. And dahil sa barley, labi ni Mrs., nagkaroon kami ng Arian Isabel. Yan, kaya yung dyan, medyo mga nabong problema sa... Iinom ka na nga ng healthy drink. Yes. Tapos magkakaroon ka pa ng ari-ari. Yes, Ano talaga. ba yan? Saka pa. Saka diba, meron akong Rumiltok. Sinasabi ko po sa inyo kung di masarap. Ito po, on the spot po itong pinatitikim sa akin. Siyempre, nandito na rin po ako. Subukan na po natin. Wala namang masama. Yes. Kung ano po mangyari sa akin, bahala na kayo dyan. Charot! Hindi siya matamis, no? Yes. Wala siyang aftertaste na kakaiba. Wala. Yes. Kasi meron kasing mga ibang ganitong barley na meron kang mararamdaman. Yes. Oo. Ito wala. Parang alam mo yung Walang paklayan, Kuya. Walang paklayan. Masarap yan. Kaya naiinom ng baby namin yan kasi maganda yung lasa niya. Alam mo ba, si Romel, kapag ka nagtitake po kayo ng barley, especially marami sa mga Pilipino, hindi na balanse yung kinakain natin. May mga instant na noodle, lahat, di ba? Yung mga pagkain po na yan, nakakapag-cause talaga siya ng karamdaman sa ating mga katawan. At ito pong barley, kapag ka nag-take po kayo, sa isang serving po nito ng ating barley, para na po kayong kumain ng 1 kilong gulay, 1 kilong isda, at 1 kilong karne, at 1 kilong prutas. Diyos ko, busog na busog ka naman pala dito. At kapag nagkaroon ka ng barley at nagbenta ka pa ng barley, magkakaroon ka ng ganitong kayamanan, ganitong ari-arian na napakalaki. And dahil sa barley,
tuloy-tuloy pa po no, na nagpo-prosper po yung aming pamumuhay kasi alam naman natin ngayon, usong-uso ng sakit. Kaya madali talagang i-market yung mga produkto na pangontra sa sakit. Correct. Yes, at ito Dapat yung barley po natin. Hindi na natin inumin to. Magbabarley na lang tayo. Barley na lang tayo. Let's drink to that JC Premier. O, ano ba? Sarap ah. Yes, masarap. Saka walang overdose to, di ba? Wala. Wala. Kahit na Yes. mayat maya mo, gawin mong tubig to. From all ages ang barley. Yes. Yung pinakatalbos ng barley, yun talaga yung ginagamit na... Nilalagay. Oo. At para matikpan po muna niyo ito, andito po ang kanilang contact number. Kontakin niyo po sila kung gusto niyo pong Grabe benta po ito. ito. Ganon. Maging Oo. wholesaler po ng barley. Mas kapag ka po wholesaler po kayo ng JC Organic Barley, mas mabibili niyo po ito sa mababang halaga. At Saan pwede ba? na po kayong makapag... Mag-start ng negosyo. Yes, makapag-start. Kaya Yun. kapag interesado po kayo, no, message nyo lang po kami sa baba. Ayan, nandiyan po. Ayan. Hindi pa dyan natatapos ha. Yes. Ipasok na natin ang yung pinagmamalaki dito Yun. sa Isabel Cafe and Restaurant. Ayan na. Ang Beer Chicken. Pasok! Pinoy Beer Chicken? Eto na. Inspired to galing sa abroad. Dinala mo dito. Yes. Ikaw ang nagdala dito sa Pilipinas, iba din. Yes. Actually, Sir Romel, pasalamatan ko lang din yung aking bayaw. Siya kasi yung nagbigay ng idea sa amin ng beer chicken. Yung bayaw ko na si Jake Dison. Siyempre yung wife niya, yung ate ko, si Ate Arlene. Ano tong inuupuan ng chicken? Yan yung beer. Yung Ah, team niya yung nagluluto, nagpapatender siya. Ah. Yes. Wala po siyang halong beer. Meron po yung inuupuan at may laman po siya na beer. Yung beer po, siya po yung nagpapa-juicy at nagdadagdag ng flavor sa manok. At the same time po, nagpapasarap. Yes. Iba. So, tignan natin Sige, ito. ano muna natin, ikat natin siya. Binabalik-balikan po talaga ito dito sa... Cafe Isabel. Yan siya, Kuya Romel, oh. Juicy siya. Ay, Yan, white juicy siya. chicken. Nakita mo Yan, yung... napaka-juicy. Oo, yung pala yung nagagawa ng beer. Yes. Hindi na to lalagyan ng mga kung anik-anik pa. Bahala na. And soy sauce, tas yung pinaka-sauce mismo na nagdi-drip dito, yun tas yung nilalagay sa mismong chicken. Ayan, Pwede cool. ilagay. Tingnan natin ito. Yan. Ito na po, titikman na po natin ang beer chicken. Isa pa. Hindi nalalasahan yung beer, no? Hindi malasa. Kaya pwede siya kahit sa bata. Nakakapagpamulis lang pala yung beer. Yes. Hindi siya malalasahan. Napakasarap naman ito. Well, okay na, Eric. Yes. Ang sarap. Potato dito. Ang beer chicken, mga kachika, Yan, yung it's a yes. Ang sarap. Subukan niyo po ito. Ito ang babalik-balikan niyo dito. Isabela Cafe and Restaurant sa Mendez, Cavite. Ganon. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon.